Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alvin Matabalo Bakar from Bais 3B. We have already stated that the early Mutakilim prudently emphasized the distinction between Iman and Islam. It was perhaps the basic problem discussed in early Kalam for the explicit reason that it funds the core of Islam as a religion. It was also essential because new convertants required explanations. Besides, the social scenario of Muslim society, in accordance with the direction of the development, raised some question and doubt about the integrity of quite notable persons like Uthman and Ali. Naitala namin na ang unang bahagi ng Muttaqirin prudently ay binigyan diin ng pagkakaiba sa pagitan ng Iman at Islam. Ito ay marahil ang pangunahing problema na tinatalakay sa maagang kalam or yung early kalam na tinatawag para sa malinaw na dahilan na ito. Yung mga fund or yung mga angkor ng Islam bilang isang relihiyon daw. Mahalaga rin ito dahil mahalaga rin ito para sa mga pagpapaliwanag sa mga bagong convert o yung mga bagong converted na mga Islam. Bukod sa sitwasyong panlipunan, ito ay bukod pa sa sitwasyong panglipunan. No, alinsunod sa direksyon ng mga pag-unlad nito. Itinaas ang ilan sa mga katanungan at pag-alinlangan tungkol sa integridad ng medyo kilalang mga tao, tulad daw ni Ali at ni Uthman. The Murji'ah were a political group. They, unlike Shia, did not believe in the innocence of Ali and Uthman. They also disagreed that both Ali and Uthman were grave sinners as Kharija held and were, thus, to be condemned. The Murji'ah thought it to be politically and religiously wise to leave the judgment unto God about their position in paradise, and declaring them sinful. The Kharija, however, forgot that they were among the 10 companions whom paradise was promised even in their lives. So sa maagang yugto nito, ang Murji'ah ay isang pangkat pampulitika. Sila ay hindi katulad sa Shia. Hindi sila naniniwala sa kawalang kasalanan ni Ali at Uthman. Sila rin ay sumasang-ayon na parehong si Ali at Uthman ay malubhang makasalanan tulad ng gaganipin ni Kharija at sa gayon ay nahatulan. Inisip ng Murji'ah na ito ay pampulitika at lubos na matalino na iwan ang paghatol sa Diyos tungkol sa kanilang posisyon sa paraiso sa pagdeklara sa kanila na sinful o makasalanan. Ang Kharija gayunpaman ay nakalimutan yon. Sa kabilang sila sa 10 mga kasamang saan ipinangako ang paraiso kahit na sila ay buhay. The Murji'ah, by sustaining such claims, ventured no declaration. It is also believed that the Umayyad patronized the Murji'ah, for they made no comments on the licentious and debauched lives of the Umayyad caliphs. This might be evident from their approach, but the fact is otherwise. Many important Murji'ah thinkers were persecuted by the Umayyads when they raised swords against their injustice to Muslim Ummah. Many Murji'ah like Qais B. Masir and Dar B. Abdullah joined the rebellion of Ibn Qais and fought against the Battle of Deir al-Jamajim, and the governor al-Hajjaj technically crushed them. They also organized themselves under Yazid B. Abdul Muhallab and fought against Yazid II. They, however, supported Umar II, who himself was a pious man and also allegedly included in Khulafa Rashidin. Ang Murji'ah sa pamamagitan ng pagpapanatili ng nasabing pag-angkin ay walang kinatawang pahayag. Sa
Pinaniniwalaan din na ang Umayyad ay tumatangkilik sa Murja sapagkat hindi sila nagbigay ng mga puna tungkol sa walang humpay at malulungkot na buhay ng Umayyads Caliphs. Maaari itong maging maliwanag mula sa kanilang diskarte, ngunit ang katotohanan ay iba. Maraming mahalagang nag-iisip ng Murja ang inuusig ng mga Umayyads ng itinaas nila ang tabak or yung kanyang sword laban sa kanilang mga kalaban ng katarungan sa mga Muslim Ummah. Maraming mukrija tulad ng Qais bin Masir at Dar bin Sumali at Abdullah sa paghihimagsik ni Ibn al-Ashad at nakipaglaban sa labanan ng Dair al-Jamajim, no? At governor na si Al-Hajjaj ay malupit na nakipaglaban. Inayos din nila ang kanilang sarili sa ilalim ng Yazid bin Abdul Muhallab at lumaban sila laban kay Yazid II. Gayunman, suportado nila si Umar II na siya ring banal na tao sinasabing kasama sa Khulafa ar-Rashid. Political task, the Murja also look after their religious responsibilities. In their religious discourse, they discuss the problem of faith and infidelity, iman al-kufr, and at length. Here again, they disagree with the two extremists, that this Shia and Kharija who are quite definitive about both faith and infidelity. The Murja is in general forbid raising sword against any Muslim except in self-defense. They rather loosely define faith and hold that mere knowledge of the articles may be regarded as faith. For them, detailed knowledge is a prerequisite. Bukod sa kanilang pampulitikong gawain, ang mga Murja ay nagbantay din sa kanilang mga responsibilidad sa relihiyon. Sa kanilang panayam sa relihiyon, tinalakay nila ang problema sa pananampalataya at pagtataksil ng iman at al-kufr sa haba. No? Dito, muli hindi sila sumang-ayon sa dalawang ekstremista. Iyon ay Shia at Kharija na talagang matiyak tungkol sa parehong pananampalataya at pagtataksil. Ang Murja ay pangkalahatan ay pinagbabawal ang pagtaas ng tabak or ng sword laban sa sinumang Muslim maliban sa pagtatanggol sa sarili. Malaya nilang tinukoy ang pananampalataya at hinahawakan na ang kaalaman lamang sa mga artikulo at maaaring ituring bilang pananampalataya. Para sa kanila at ang detalyadong kaalaman ay hindi pa unang kinakailangan. Al-Ash'ari in his Maqalat speaks of 12 groups of Al-Murji'ah, most of whom are named after their propagators, and they are Al-Jami'ah, Al-Jahmiyah, Al-Satihiyah, Al-Shamiyah, Al-Unusiyah, Al-Janbaniyah, Al-Manisiyah, Al-Najariyah, Al-Ghailaniyah, Shabibiyah, Al-Hanafiyah, Al-Tulmaniyah, Al-Karamiyah, Al-Shabibiyah. All sects, as we have already mentioned, have largely pondered on the problem of faith, although it seems quite explicit, for the Quran has already defined it by mentioning 6 articles of faith, yet it invited the attention of early theologians, probably due to the destructive role of the hypocrites because of the non-Arab convertents who were not familiar with the
temperaments and variety of Arabic language, and who actually needed interpretations to explain to them the real spirit of the contents of the Holy Quran. Ang lahat ng mga sekta or yung mga sects na tinatawag daw, tulad ng nabanggit natin, no, ay higit na napagnilayan. Sa problema at pananampalataya, bagamat ito ay tila medyo malinaw para sa Quran, tinutukoy na ito sa pamamagitan ng pagbanggit ng 6 na mga artikulo ng pananampalataya. Subalit, no, inimbitahan nito ang pansin ng maagang mga theology or yung mga teologo. Marahil ay dahil sa mapanirang papel ng mga mapagpaimbabaw o dahil sa mga di-Arab na nag-convert na hindi pamilyar, na may ugali at pagkakaiba-iba ng wikang Arabi or wikang Arab, at kung sino talaga ang kailangan ng mga interpretasyon upang ipaliwanag sa kanila ang totoong diwa ng mga nilalaman ng banal na Quran. The other Murji'ah groups rightly believe that the pronouncement with tongue and affirmation by heart, both and indispensable belief in God, His apostles, and what He was ordained, must be acknowledged by the tongue and affirmed by the heart. Most of the groups define faith as the knowledge of God, but differ on account of its being primary knowledge or secondary knowledge. Some of them comprehend it to be the primary knowledge, but the opponents, like Gailaniya, hold otherwise. There could be yet other question whether faith is acquired knowledge or whether it is innate. Those who believe it to be the secondary knowledge advocate for its being acquired. Ang iba pang pangkat ng mga Murji'ah ay tama na ang naniniwala na ang pagbigkas, no, sa may dila, ang pagbigkas gamit ang dila at paninindigan sa pamamagitan ng puso at parehong lubhang kailangan. Paniniwala sa Diyos, paniniwala na ang Diyos, ang kanyang mga apostol, yung kanyang mga apostles, at kung ano ang naitala ay dapat, no, kilalanin. Ang dila at ang pinatunayan ng puso daw. Karamihan sa mga pangkat na ay tumutukoy sa pananampalataya bilang kaalaman sa Diyos, ngunit naiiba dahil sa pagiging pangunahing kaalaman at pangalawang kaalaman. Ang ilan sa kanila ay naiintindihan at ito ang pangunahing kaalaman. Ngunit ang kalaban daw o humahawak sa kabilang banda, maaaring may iba pa. Tanong kung ang pananampalataya ay nakukuha ng kaalaman o kung malikas. Ang mga niniwala na ito ay pangalawang pagtataguyod ng kaalaman para dito na nakuha. The Murji'ah in general discuss faith, its nature and prerequisites, and advocate that even the sinful is not debarred from the community. His occasional disobedience does not deprive him of his faith. They are ready to extend the concession even to Iblis. But his constant disobedience and pride against the divine order puts him into the ranks of rejects. Kaya ang mga Murji'ah sa pangkalahatan ay tinalakay ang pananampalataya, ang kalikasan at mga paunang kinakailangan at pagtataguyod na kahit na ang makasalanan ay hindi na debrar mula sa community. Ang kanyang paminsan-minsang pagsuway ay hindi pinagkaitan ng kaya. Pananampalataya kaya handa silang palawakin ang konsesyong ito kahit sa Iblis. Ngunit ang palaging pagsuway at pagmamataas laban sa banal na kaayusan ay lalagay siya
sa ranggo ng mga tumatanggi. Murja have also discussed indefinitely the opposite of iman. They are liberal in its definition too. Likely, Kharija, they abstain from passing judgment. Most of them defined indefinite as rejection and denial of God, His apostles, and what He has said in the book. The rejection of the denial of the articles of faith may either be pronounced with the tongue or by the heart. So tinalakay din ng mga Morja ang pagtataksil, no, kabaligtaran ng tao. Liberal din sila sa kahulugan nito. Hindi tulad ng Kharija na umiwas sila sa pagpasa ng paghuhusga. Karamihan sa kanila ay tumutukoy sa pagtataksil bilang pagtanggi ng Diyos. Sa kanyang mga apostol, mga apostle na tinatawag, at kung ano ang sinasabi niya sa aklat or sa Quran. Ang pagtanggi sa mga artikulo ng pananampalataya ay maaaring binigkas kasama ng dila at ng puso. The Murja are divided into 7 groups on this issue, but only 3 of them are important. They agree that the definition of infidelity, which says that it is unbehalf and rejection of either of the articles of faith or any one of them. Abu Shimr, for instance, considers as a person an infidel who rejects the idea of unity of God and destiny. Abu Shimr is an orthodox Mutalik who supports the doctrines to the point of being irrational, so much so that he even denies the religious status of the opponents. The Marjiya also disagree on the point of the occurrence of indefinite and as to whether it means the rejection by tongue or by the heart or by both. The Karamiya, the followers of Mud bin Karam, understand it to be ominous, even if it is rejected merely by tongue. The Jahmiya believe that infidelity means rejection by heart. By the other groups take infidelity means rejection by the tongue and the heart simultaneously. Ang Murja ay nahahati sa 7 grupo. Sa isyong ito, ngunit 3 lamang sa kanila ang mahalaga. Sumasang-ayon sila sa kahulugan at pagtataksil na nagsasabing ito ay hindi tapat at pagtanggi sa alinman sa mga artikulo ng pananampalataya kahit sino sa kanila. Si Abu Shimr para sa intensyon ay isinasaalang-alang ang isang tao na isang tao hindi magtapat na tinatanggihan ng idea ng pagkakaisa ng Diyos at kapalaran. Si Abu Shimr ay isang orthodox na mutailil na sumusuporta sa kanilang mga doktrina hanggang sa punto na hindi makatuwiran. Kahit na tinanggihan ang katayuan sa rehiyon ng mga kalaban, ang Murji'a ay hindi rin sumang-ayon sa punto ng paglitaw, ng pagtataksil at nangangahulugan ito ng pagtanggi sa pamamagitan ng dila o puso o ng pareho. Ang karamiya, ang mga tagasunod ni Mud bin Karam, maunawaan na ito ay maging masama kahit na ito ay tinanggihan sa pamamagitan lamang ng dila. Ang Jahmiya ay naniniwala na ang pagtataksil ay nangangahulugang pagtanggi ng puso. Ang iba pang mga pangkat ay tumatagal. Ang pagtataksil ay nangangahulugang pagtanggi ng dila at puso ng sabay-sabay. The Murji'a, besides 2 vital issues, also discuss the other doctrines attributed by Mu'tazila and
Ash'ari. But their basic contention lies in the doctrine of Hijrah. And for the reason, they are spread across various Muslim sects. Keeping this in view, Shahratani and other scholars broadly classify them into four groups, which is the Kharajiti Mujra, like Al-Najadata, Qadarit Murja, Jabarit Murja, and Pure Murja. Ang Murja bukod sa dalawang mahalagang isyong ito, tinatalakay din ang iba pang mga doktrina na maiuugnay sa Mu'taziliyah at Asy'ariyah. Ngunit ang kanilang pangunahing pagtatalos ay nakasalalay sa doktrin ng Hijrah. At sa kadahilanang ito sila ay kumalat at lumawak. Ang iba't ibang mga sekta or sects ng mga Muslim ay pinapanatili itong nakikita, no? Si Shahrastani at ang iba pa niyang mga kasama. Malawak na inuri ng mga scholar daw ang mga ito sa apat na bangkat. Ito ay ang Kharijiti Mujra, Al-Najadat, Qadarit Mujra, Jabarit Mujra at yung pure na Mujra.